Ito pong ginagawa paulit-ulit kay Senator Judge Robin Padilla sa impeachment trial, dito sa ongoing trial. Ang ating bibigyan ng observation at opinion at paliwanag. Pero bago yan, pakinggan muna nyo ito dahil ang pinakahuli itong tungkol sa mga aliases. Tapos ginamit pa niya napakarami mga bayani. Kaya nga bayani, maganda ang ginawa eh. Hindi naman sila gumamit ng alias o aliases sa kasamaan. Ang alam ko, yung iba ay gumamit ito para sa kailang proteksyon, di ba? Pero ginawang halimbawa nitong inyong senador na ginawa niyo pa niyong number 1. O ito nangyari sa bayan natin. Good Opo. afternoon din po, sir. Opo. Batid po ba ninyo ngayon, mga petsa na to, kung ano ang pinagdiriwang natin sa Pilipinas? Magmula po 19 hanggang 30. Buwan ng wika daw po, sir. Bukod po sa buwan ng wika, National Heroes Day. National Heroes Day. Ito po ay hango sa ating mga bayani. Tama po ba? Opo. Opo. Naniniwala po ba kayo na ang ating mga bayani ay may mga alias? Ayan. Kilala niyo po ba sila Di Masalang? I'm sorry po sa akin history teacher. Ayan, opo. Hindi ko na po maalala. Ito po ang pinakamagandang panahon para maipaalala po sa inyo na ang ating mga bayani ay gumamit ng mga alias. Di Masalang, Siling Labuyo, Tikbalang, Tagailog, May Pag-asa, Buwan, Magdalo, Leon Kilat, Vibora, Lakambini, Paralitiko, Dimas, Alipato, Liwanag, Balite, at marami pa pong iba. Ano po ang kahalagahan dito, palagay po ninyo? Ang alias po, anong kahalagahan? First, sir, first, Your Honor, I cannot comment because I'm not sure of the circumstances surrounding their use of alias. Under the anti-alias law, sir, inaalaw naman po yung paggamit ng alias provided kailangan po nakabanggit din, nakadisclose Yung kung ano kompletong yung pangalan. real name. Real So name. it's not completely prohibited provided they also provide the real. Opo, The real- pakisagot lang muna po yung tanong ko bago po yung explanation po ninyo. Pakisagot lang po kung narinig nyo na po yung mga alias na yan. Ngayon lang po nyo narinig. Some of it po, Your Ayun. Honor, to be candid, some of it I've already heard. Magmula po 1892 hanggang 1896, ginagamit po nila ang mga alias na yan. Nagkaroon lang po ng isang traidor, ang pangalan ay Teodoro Patino, na nagbulgar sa Katipunan. Alam po ba niyo yun? Yes, Your Honor. But the circumstances then were different because we Yes. were Bakit po iba? under... Bakit po iba? Bakit po na iba? May gera po nun, sir, and we were under Wala po ba tayong occupation. gera sa NPA? Ang NPA po, merong mga alias. Meron pong ka-Cobra, ka-Agila, ka-Lawin, ka-Tigre, ka-Kapre, ka-Sirena, ka-Adobo, ka-Sinigang, ka-Pansit, ka-Tinola, ka-Sile, ka-Kamote, ka-Bawang, ka-Maxi, ka-Labuyo. Strictly speaking, Lahat po yan, sir, ginagamit iba po na yung alias. internal... Ayan o. Yan po yung bahagi ng mga sinasabi ni Robin Padilla. Kayong mga kamag-anak, anak, apo, malapit na naging kaibigan ng mga bayani ng ating bayan, anong naramdaman nyo dyan sa ganyan? Na parang pinapalabas ni Robin Padilla na yung mga bayani nga gumamit ng mga aliases eh. Tapos yung Vice President na gumamit ng aliases para sa confidential fund para pinapalabas mali. Kita nyo, ganun ang kanyang dating ng mga gustong palabasin. Pero ang layo, totally irrelevant para sa aking observation at opinion. Kasi ang pinag-uusapan dito sa aliases sa Office of the Vice President, Confidential and Intelligence Fund, pati sa Department of Education, pera ng taong bayan ang ginamit sa mga aliases. Yung mga bayani, kaya gumamit ng aliases sa iba-ibang dahilan. Yung sinasabi niyang mga kalaban ng Estado, na sinasabi niyang kasama niyang mga makakaliwang grupo, kaya gumagamit yun ng aliases kasi nga sila yung mga rebelde, kalaban ng Estado. Hindi naman siguro gumamit sila ng aliases para gumamit ng confidential pa ng gobyerno o gumamit ng pera ng gobyerno. Malabo yun, hindi yun. Itong Office of the Vice President at DepEd, yan ho yung kakaiba. Bakit sila gumamit ng aliases?
na malinaw na naging daan lang para ho mag-ubos yung pera, lalo na yung 2022 na sa loob ng 11 days ay naubos ang 125 million. From December 20 to December 31, Paskong-Pasko't bagong taon, inubos yung 125 million na sinasabi mga aliases. At hindi nga malabo nga kasi binili ng medicine, grocery, mga table, kung ano-ano mga ginastusan, reward system, di ba? Yun po yun. So sa akin pong tingin, itong ginagawa ni Robin Padilla, kung matino tayong Pilipino at matino kayong Pilipino, hindi ito nakakatulong sa information, sa katotohanan, kaliwanagan at pananagutan. Parang ang tingin ko nga gusto niyang pagtakpan na kung yung mga bayani at kalaban ng Estado gumawa ng aliases, wala daw tayong reklamo. Bakit yung Vice President merong aliases pinamali sa paggamit ng pera? Malaking mali yung pagkakaiba. Maling-mali po at malayong-malayo. Parang out of line ang tawag dun O out of the world. Ang mga tanong. Senador, Judge, ginawa niyong senador na number 1 pa yan. Anong napala niyo ngayon? Kayo bang bumoto kay Senador Padilla kaya naging number 1? Kayo ba'y masaya sa ginagawang yan? Kayo ba'y nagsisisi na? Nagtatanong lang. Again, sa aking observation at opinion, hindi natutuwa ang mga bayani at ang mga kamag-anak nito na gamitin yon, isyong yan nitong si Robin Padilla para itanong, para ipagtanggol, para i-justify na tama lang yung aliases ng Office of the Vice President sa 612.5 million. Walang confidential fund, intelligence fund ang mga bayani. Kaya gumamit ng aliases, Mr. Padilla. Yung mga kalaban ng gobyerno gumagamit ng aliases, hindi rin yung gumagamit ng confidential fund ng gobyerno. Sariling pera nila yan. Kaya talagang napakalayo. Mula sa bundok na kung anong bundok meron tayong pinakamalayo sa Pilipinas. At ang Manila, yun ang layo ng iyong topic sa impeachment trial laban kay Vice President at impeachment court. Napapanood ka nationwide, worldwide. Napapanood ka sa buong mundo. Tapos nang magsalita ka ng isang araw yata doon sa Bulacan parang nagtataka ka pa kung bakit ka binabanatan, bakit may mga baser. Hindi ako baser mo. Ako'y mamamahayag at political vlogger na bumabasa ng sitwasyon. Ang blaser, troll, iba yun. O kaya merong ganyan. Dahil umay na umay, sawang-sawa na sa iyong mga maaaring kapalpakan. Ang piling mo tama ka. Kaya huwag kang magtaka, Mr. Padilla, kung bakit hindi nawawala ang mga troll at baser against you. Ikaw ang dahilan. Ang ginagawa mo at sinasabi mo sa impeachment court at trial, yan ang dahilan. Kaya lalong dumadami at hindi mawawala ang mga baser na itinuturing mo laban sa iyo. Please like and share, subscribe, and follow.